Paano kumuha ng birth certificate, marriage certificate, sinumar, or death certificate online? So yan po, Lods, ang ituturo natin sa tutorial na ito. Kung kayo po may balak kumuha ng mga certificate na ito, mga Lodis, hindi nyo na po kailangan pang pumunta sa PSA or kung saan mo pong branch na pwede kayong kumuha nito. Basta po kayo may internet at cellphone, pwede nyo po makuha yan online na hindi nyo na po kailangan pumila pa or magsayang pa po ng oras, mga Lodis. So alam naman natin na sa mga ganitong process, mga Lodis, mahabang pila yan in proseso, and then magsasayang talaga kayo ng isang araw para makakuha kayo ng ganitong mga certificate. So sa online, pwede nyo po yan makuha, mga Lodis. So yan po ang ituturo natin sa tutorial na ito. So ganito lang po ang inyong gagawin. Una po, kailangan nyo pumunta sa browser ng inyong mga cellphone. So ang gagamitin ko dito nga browser ay Chrome. Pwede naman po kayong gumamit ng ibang browser kung ano po available sa mga cellphone nyo. So open lang po natin ang ating mga browser. And then, pagdating po dito sa browser natin, i-search po natin itong website ng PSA Helpline. Yan po, PSA Helpline.ph. Yan po. Pwede po natin dagdagan ng home para direct na tayo sa home page mismo ng site na ito. So, yan po ang isi-search natin, okay? Search natin yan. And then, mapupunta po kayo dito sa PSA Helpline na ito, mga Lodis. So, dito sa PSA Helpline, ito authorized website po ito ng PSA, mga Lods. Okay, so wag po kayo mag-alala, hindi po ito scam or hindi po ito spam na link, mga Lodis. So kung titingnan po natin dito sa pinakababa, yan dito. Ito po, accredited partner of Philippine Statistics Authority, so powered by Philippine Teleserve Incorporation. Ibig sabihin po, binibigyan po itong authorized ni PSA para po mag-process ng mga certificate na kukuhain po natin online. So dito po ako nagkukuha ng mga online Lodis kung may mga gusto po akong kuhain tulad ng birth certificate or marriage certificate. So dito sa tutorial natin, mga Lodis, so ang kukuhain natin ay marriage certificate. Wala po problema kung birth certificate, death certificate, or sinumar po, or marriage certificate po. Pare-parehas lang naman po ang process niyan, mga Lodis. Magkakaiba lang po yung mga information na ilalagay natin kasi hindi tayo magkakaparehas, di ba? And then yung mga, siyempre, yung mga information ng ibang katulad ng birth certificate and death certificate, magkaiba po yun kasi iba talaga ang information niyan. Pero parehas lang naman po ang process niyan. So i-follow nyo lang po, mga Lodis, ito. So pagdating mo nyo po dito sa PC Helpline, punta po kayo dito sa menu. Ayan, click po natin yan. And then, click po natin itong on order now. Ayan. And then, ito po, lalabas po ito dito, mga Lods. Choose certificate type, yung pong kukuhain natin. So, kung birth certificate po kayo, mga Lodis, ang i-click nyo po yung birth certificate, okay? Dapat ganyan po. So, kung alin po ang kukuhain nyo sa apat, yung po ang pipiliin nyo. So, halimbawa po ako, marriage certificate, pipiliin ko po na ganyan. And then, kailangan po natin itong i-click yung box na yan. Ayan. Dapat po, dalawa po yan. Kung gusto nyo basahin yung mga term and condition and policy, privacy policy, kayo ang bahala. And then, pag na-checkan na po natin yung dalawang box na yan, i-click natin itong continue button. Ngayon dito, are you requesting for your own certificate, certificate or for someone else? So, ayan. So, ganito rin po lalabas ng mga Lodis so dun sa ibang pagpipiliin, okay? Option, okay? So, siyempre, kung kayo po ang may-ari o kayo po ang kumukuha, kukuha po kayo ng sarili niyong certificate po, mga Lodis. So, my own marriage certificate. So, kung kukuha po kayo, ikukuha niyo po yung certificate ng kapamilya nyo, ito po kayo for someone else. Yan. So, dahil ako, mga Lods, ay kukuha ako ng sarili kong akin, dito po ako pipili. Ayan, click natin to. And then, click natin itong continue button. So, dito po, ayan, request for own, ayan, certificate, mga Lods. So, yan po yung mga requirements sa marriage certificate. So, iba rin po ang requirements, mga Lods, dun sa birth certificate, sinumar, or dun sa death certificate. Pero pare-parehas lang ang process yan, mga Lods. Magkakaiba lang ng requirements. So, sa pagkuha ng marriage certificate, mga Lods, your name, sex, birthday, and valid government ID. So, yan po mga kailangan nyo. Pag okay na po, naintindihan nyo na po, mga Lodis, i-click nyo na po itong continue. Yan. And then, dito po, your name, sex, and birthday. So, yan po ang mga lalagay natin dito, mga Lodis. So, basahin nyo na lang po yan, mga Lods. Yan. Kung gusto nyo pong basahin. So, scroll up lang po natin. Ayan. So, siyempre, your sex. So, hindi po ito yung iniisip nyo, ha. So, halimbawa po, lalaki kayo, male. And then, your first name. Ilalagay nyo po dito yung inyong pangalan po, mga Lodis. Okay? If you have a suffix, mga Lods, indicate nyo po yan, mga Lods. Halimbawa, pangalan nyo ay 1, tapos meron po kayong junior, isabay nyo na po yan, mga Lods. Pero lagyan nyo po ng space, or meron po kayong the third, the fourth. Basta kung meron kayong tinatawag na suffix, ilagay nyo na po yan.
And then dito po, ang inyong middle name, yan, ilalagay nyo po yung middle name. So, ang gagamitin nyo po dito mga information ay yung pagkadalaga nyo. Kung halimbawa po, babae yung asawa, wife po. Pagkadalaga po mga lods, so yung wala pang kayong asawa, gagamitin nyo. Ayan, ito po sa lalaki po ito. Middle name, yan. Lagay po natin yan dyan, i-click natin. And then, your last name po, apelyido. Dito naman po, your birthday, i-click lang po natin yan, mga yan, and then piliin po natin yung birthday natin. So, make sure lang po ang birthday natin, mga lodis, ay parehas po ng birthday natin sa PSA, yung record natin sa PSA natin, okay? O yung naka-registered sa atin. So, dito po, your government issue type, i-click po natin dito. And then, ito po yung mga ID na pwede nyo pong gamitin, isubmit po sa PSA para po ma-approve nila or ma-verify nila po na kayo po yung kukuha or yung po ang kukuhain nyo po mga lods. So, marami po yan. Basahin nyo na lang po kung alin po yung available na ID na pwede nyo pong isubmit. So, halimbawa, ang gagamitin ko pong ID ay, ito na lang po, UMID, itong Social Security System, UMID Multipurpose ID, yan na lang po. Ayan. So, pag okay na po, nalagyan nyo na po yung mga information dito na kakailanganin. Click nyo na po itong continue button na yan. And then, mapupunta po tayo dito sa step 2. Dito po sa step 2, your name on your marriage certificate. So, yan po yung mag-a-appear. Kaya make sure lang po na tama yan mga lods. Kasi kung may mali po yan mga lods, ay malaking permission po yan na pwedeng dulot po sa inyo. Kasi yun po ang may record sa PSA. So, kung may mali po, i-back nyo lang po, and then pwede nyo na po editin yan. So, pag okay na po yan mga lods, i-click nyo na po itong continue. Yan. And then, mapupunta po tayo dito sa step 3. So, dito po sa step 3, ang ilalagay po natin dito ay yung pangalan ng ating partner. So, kung kayo po babae kanina sa first step, dito po ang mag-a-appear ay para sa husband. Okay? So, dito po, ilalagay po natin dito yung pangalan ng ating partner. So, kung ganito po sa wife, ang ilalagay nyo po dito ay yung hindi pa po kayo kasala. So, yung tinawag na pagkadalaga po, pangalan ng pagkadalaga. Your wife first name, pangalan po. Ito po yung middle name ng asawa nyo. And then, yung last name ng asawa nyo po. Pag nilagay nyo na po dyan mga lodis, make sure lang po na tama. And then, i-click mo na po itong continue. And then, dito po sa step 4, your marriage date. Kung kailan po kayo kinasal mga lods, yun po ang ilalagay nyo dito. So, month, day, and year. Pag nilagay nyo na po, i-click nyo na po itong continue. And then, dito naman po sa step 5, place of marriage. Kung saan po kayo kinasal mga lods, ha? So, dito po, ilalagay po natin dito ang country. Kung kinasal po kayo sa ibang bansa, yan, i-click nyo po yan mga lodis. Piliin nyo po dito kung saan bansa po kayo kinasal. So, siyempre sa Pilipinas tayo. Hindi dito, province po. Yan, kung ano pong province kayo kinasal o kung saan pong province kayo. So, piliin nyo po dyan mga lods. Hindi dito, select municipality. Yan, piliin nyo po dyan kung saan municipality. So, pag nalagay nyo na po dito yung province nyo, lalabas po dyan yung municipality. Okay? And then, pag nilagay nyo na po mga loads, make sure lang po na tama mga loads kasi doon po yan kukuhain. And then, yung mga information na ilalagay nyo dito ay yung i-record po din po yan sa PSA. So, pag nilagay nyo na yung information dito, i-click nyo na po itong continue button. And then, dito po sa step 6, the purpose of the request. Ano po ba ang purpose kaya po kayo kumuha nito? So, pipiliin nyo po dyan mga lodis kung ano po yung purpose kaya po kayo kumuha nito. Halimbawa po, for travel, ano kailangan nyo pong kumuha ng or lalabas po kayo ng ibang bansa, school requirements, local employment, foreign employment, marriage, claim, late registered, or other po mga lodis. So, kung wala dyan sa task na yan, i-click mo po yung other na yan mga lods. And then, ilagay mo po dito sa reason. Yan. 30 character only lang po. So, dito, dahil sa akin po dito sa marriage ako, pipiliin ko po yan. And then, pag napili nyo na po yung purpose ng kaya po kayo nag-request dyan, i-click nyo na po itong continue button. And then, dito po sa step 7, delivery address and contact information po. So, dito po, may dalawa po kayong option na pwede pong magpilian. Una po, nationwide, door-to-door. Ayan po. I-deliver po, pag yan po pinili nyo, i-deliver po mismo sa bahay nyo yung inyong certificate. Okay? And then, kung ayaw nyo naman po, halimbawa po, kapitbahay nyo lang po ang PSA or malapit lang po, or dinadaanan nyo lang po, pwede nyo pong i-address for pick up po. Halimbawa po, pick up, you can get in PSA, click mo lang po yan, and then, i-scroll up mo po, piliin mo po dito, mga lodis, ang location na pinakamalapit sa'yo or pwede mo pong mapuntahan para po i-pick up yung certificate. Kung yan po, piliin nyo na lang po dyan po, mga lodis. Okay? And then dito, kung gusto naman pong i-deliver mismo sa bahay mo kasi busy ka nga at hindi ka makakapunta dito, kailangan ito po ang pipiliin nyo, nationwide, door-to-door. Yan po. So dito po sa nationwide, door-to-door, mismo sa bahay nyo po ito ihatid. So ilalagay nyo lang po yung address dito sa baba. Ayan po, dito nyo po ilalagay. So ito po yung pangalan nyo, magre-receive po. Dito po ilalagay nyo po yung house number nyo, street. Yan. And then dito po, kung meron po kayong subdivision or sa building, yan po, ilalagay nyo po yan po. Indicate your better place to locate your delivery address po mga lods. Okay? And then dito, delivery date province. So ilalagay nyo po halimbawa po sa probinsya po mga lods nyo yung ipapadeliver. I-click nyo po yan. 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 Mamili po kayo dito kung saan nyo po pwedeng ipa-deliver yan. Yan. So, kayo na po bahala kung anong pong location nyo.
And then dito, delivery municipality, kung saan pong municipality yan, yan. And then delivery barangay po, and then yung zip code po ng barangay nyo mga lods. And dito, mobile number, yung ilalagay po natin dito mga lods na mobile number, make sure lang po na may laging signal yan. Kasi po, i-update nila po tayo time to time po ano po yung status ng request natin. Okay? And then dito, pag naglalagay po tayo, make sure lang na parehas ganyan, wala pong space, hindi wala pong 63. Dito po, email address. So, make sure lang po na maglagay kayo dito ng valid email address, mga lodis. So, kung maaari, na-open nyo po. So, kung wala po kayong email address, baka pili kayo manghinap doon sa kakilala nyo po, kaibigan nyo, o kapamilya nyo po, kasi mag-send ng email po kung ano po yung status ng delivery nyo po. Okay? So, pag okay na po mga lodis, nakapili na po kayo sa dalawang yan, and then na-fill upan nyo na po itong mga information na to, pwede nyo na po mga lodis, yan, pwede nyo na po itong i-click na continue. And then, nalabas na po ito mga lodis, Certificate of Marriage. So, dito po, makikita nyo po dito lahat ng information mga lods. Information mo, asawan mo, kung kailan po kayo kinasal. And then, i-scroll up na lang po natin. Lahat po yan mga lodis ay, yan na po yung information nyo. Yan po ang lalabas mga lodis sa certificate na nirequest nyo po mga lods. Okay? So, dito po, ang total amount po nito mga lods ay 365 pesos. Isang copy lang po yan. Kung magre-request po kayo ng dalawa, kailangan mo pong i-click yan. Yan po. Yan. Hindi nalibaw po, mag-request kayo ng 2 copy. Yan. Yan po. Siyempre po, madadouble din yung price na yun. Okay? So, dito po, reminder lang. Ayan po, avoid transaction online po. Huwag po kayo makipag-transaction online po, especially doon sa mga FB Messenger po mga lods ha. Kasi po, hindi po yan accredited ni PSA. And then, dito po, kung gusto nyo pong kayo lang po ang gustong makareceive ng certificate na to, kailangan po ilagay mo ito dito sa I am the only one who will receive document. Ayan po. And then dito, yan, ito po yung mga pwedeng mag-receive po niyan mga lodis. Yan, sila po mga yan. Scroll up nyo. Dito po, you can also receive the certificate. Yan po sa address na nilagay nyo. And then, so pag okay na po mga lodis, na-review mo na po ito mga lods, pwede mo na po itong i-click na I understand. And then, pag okay na po yan, make sure lang po na tama lahat ng information. And then, i-click mo na po itong continue. And then, mapupunta na po tayo dito sa payment method. So, dito po sa payment method, yung makikita nyo pong number dyan, yan po yung gagamitin nyo po mga lodis para po bayaran, o yan po yung reference number para po bayaran yung inyong certificate, okay? So, pwede nyo pong bayaran ng certificate online po, tulad ng credit card, GCash, Paymaya, bayad online po. So, yan lang po, ang number na yan, screenshot nyo po yan, or mag-text din po yan sa number, or doon po sa email address, mag-send po yan doon. So, kaya, kailangan po yung mga information ko tulad number and email po, kailangan po active yun ha. Screenshot nyo na lang po yan para mas sure po, yan. And then, ilagay mo yan as a reference number, and then babayaran nyo po yan. Yan po yung babayaran nyo. Ngayon po, pag nabayaran nyo na po yun, tsaka pa lang po magpa-process yung inyong mga certificate. So, hindi po yan magpa-process hanggat hindi nyo po nababayaran yan. So, dito po, pwede rin po sa over-the-counter, 7-Eleven, Bayad Center, or Palawan po. So, pwede rin po dito sa BankNet, DragonPay, yan po mga lods. So, yan po yung mga pwede nyong payment method po na gamitin para bayaran po yung request nyong certificate. Kung hindi po kayo makakabayad ngayon, screenshot nyo lang po yan, and then pwede po yung pong ipakita yung reference number na yan, and then tsaka nyo lang po bayaran. Or kung may pera na po kayo, bayaran nyo lang po ngayon mga lods. Okay? So, ganun lang po mga lodis, pagkuha ng certificate online, gamit lang po ang inyong mga cellphone mga lodis. Sana po nakatulong. Kung may katanungan ka po, pwede ka po mag-comment sa comment section ng video na to. At sasagutin po natin yan, lods, sa abot ng ating magkakaya. So, hanggang sa muli, much love, God bless.